Hello guys, so ngayon gagawa tayo ngayon ng forward reverse diagram. So forward reverse diagram. So yung mga materials na gagamitin natin dito is push button, push button, bali isang normally open ay normally close, tapos dalawang normally open gagamitin natin dyan. Tapos dalawang contactor, dalawang contactor, tapos syempre wire. So gagawa tayo muna ng diagram bago natin i-demo. Kuha tayo ng dalawang line 1, line 2, line 1, tapos contactor para sa forward, para sa reverse. Lagyan natin ng ng OLC, overload relay. Tapos to connect natin lang yan dyan. Tapos sa line 1 gamit tayo ng push button na normally close. Push button ulit para sa start. Normally lagay tayo ng holding contact nitong forward yan. Bali lagyan natin ng interlock ng dalawa kasi importante yung interlock para hindi sila magsabay. Kunyari, halimbawa forward siya, hindi mo siya mapipindot hanggat naka forward, naka energize tong forward na to. Hindi mo siya mapipindot tong reverse. So lagyan natin ng contact nitong reverse na contactor. Yan. So ganyan, buo na yung isang circuit natin para sa forward. Gagawa naman tayo ng para sa reverse. Siyempre lalagyan natin ng contact para dito sa contactor na forward, para hindi nga sila magsabay. Ang tawag dito is interlock. So okay na yan. Bali dalawang push button yung gagamitin natin na normally open. Kaya magbababa lang tayo dito, kukuha tayo dito sa stop, tapos push button na normally open sa start ng reverse, holding nya para mag hold. Yan, reverse. So kompleto na yan. Ganyan lang kadali, basic lang ang forward reverse diagram. So ito namang diagram to is based on my experience naman na, saka subok na to. Ito na yung mga ginagawa ko sa industrial ito. So sa amin kasi dito sa namin is puro overhead crane, puro mas gamit tong forward reverse. Kaya importante talaga to. Pag electrician ka, kailangan alam mo yung forward reverse, tapos yung sa Y delta,
Nga pala sa Y Delta na last video natin is ano, control circuit pa lang yung ginawa natin nun. Bali may part 2 yon, ano na lang, kung gusto nyong malaman kung ano yung part nun, yung power circuit naman. Okay, pa-like na lang yung video na yon. Bali gagawin ko pa lang yung next video na yon. Inuna ko muna tong forward reverse diagram natin. So tara, demo natin to. Yun na nga guys, start na natin yung wiring ng forward reverse diagram na gagawin natin. Okay, for beginners only kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment. Ito nga yung gagamitin natin na dalawang contactor, timer, overload relay, overload, push button. Di tayo gagamit ng last natin. Okay naman na to kasi built-in siya, nilalagay siya dito, kaya mas pang practice lang naman practice. Ito yung normally close, normally open, normally close, normally open. Okay, start tayo dito sa line 2 muna tayo magsimula. Lagyan natin ng line itong overload, forward tsaka reverse contactor. Itong gagawin nating forward, ito yung reverse. Nga pala dito mayroon na siyang interlock na mechanical na. Ito siya, parang ganito siya, kinakabit siya sa para hindi nga magsabay sila. Pero mas maganda rin na lagyan nyo rin to, lagyan nyo rin ng interlock. Ito yung interlock, once sa bumaba to, hindi na niya mabababa tong kabila. Dito yung nakakabit sa gitna. Ayan, pang forward reverse to, para hindi nga sila magsabay. Once na nagsabay yan, putok yan, sabog yan. Ayan. So gagawin natin ngayon is control circuit lang muna. Bali may part 2 to na power circuit. Ito, start natin. Stop. Line 1 line 2 muna tayo. Line 2 OLC. Kuha tayo ng wire. So ito yung gagawin nating line. Dito tayo sa OLC. Gagamitin natin dito itong 97, mali, 95 saka 96 na normally close. Makikita nyo dito, normally close. Itong dalawang to normally open. Dito yung lalagay yung load natin, mga 3-piece motor. Okay, so consider na natin to na dito natin lalagay yung line 2 na to. Bali dito tayo magpo-proceed sa 95. Bali ito okay na, dumaan na tayo dito sa contact nya. Dito tayo sa kabila sa 95, punta tayo ng reverse tsaka forward. Ayan natin ng contact. Pwede magkabaliktad itong dalawa, depende sa inyo alin yung gagawin yung line. Basta wag nyo lang pagsasabayin yung line 1 tsaka line 2. Talagang poke to yun, puputok yun guys.
tong A1 ng supply. Line 2. Sa kabila, sa reverse natin, kulang na naman tayo ng wire, ay ng tornilyo, may kumuha na naman. Wait lang, kumuha tayo ng tornilyo. Buisit kumukuha ng tornilyo dito. Sino kaya yun? Yan, lagay natin sa line, sa A1 yung line 2. So okay na, ito yung supply natin ng line 2. Dito tayo magkoconnect ng para sa line 2. Tapos tumaan siya ng overload. Ito na siya, lumabas siya. Ito na yung wire, punta ng forward, tapos pumunta siya ng reverse. Bali okay na tayo dito sa line 2 nya. Punta tayo dito ngayon sa line 1. Ito medyo complicated. Line 1, sa line 1 daw kumuha, maglalagay tayo. So ito na yung line 1 natin guys, sa normally close. Consider na natin yan. Ito na yung normally close. Yan, magja-jumper daw sa kay start. Si start may holding kay forward. Ito, so ito si forward, lalagyan natin siya ng holding dito, normally open. So hanapin lang natin, dito sa kabila is normally close, dito sa kabila is normally open. Ito, tignan nyo lagi yung contactor na gagamitin nyo. Meron naman yan naka-indicate na normally close. Pag nagkamali kayo dyan, may problema yung circuit na gagawin nyo. Ito normally open. Dito tayo magko-connect ngayon. So dito na tayo muna. Lagyan natin ng interlock tong para mag-holding contact. Mag-hold. Samahan na natin ng isa para dito sa start. Dito normally open. Ito na yun. Yan. Ito okay, stop. Pupunta daw siya dito kay normally open button. At meron siyang holding na naman. Wait, yung holding na to hindi na lagay tayo ulit ng wire dito, another wire, konektado daw din siya dito kay normally open. Reverse
15 pa pala yun, 15 minutes pa. Tapos ito daw i-reverse. So mamaya na tayo dito, focus tayo dito kay ano, ito nga. So ito, dito na tayo. Ito, meron na tayong normally open. Itong forward, lalabas ng start ng push button, normally open, punta daw siya kay reverse. Okay, ito punta daw siya dito siya kay reverse na normally close. So dito tayo kay normally close. Okay, dito tayo pupunta mamaya. Normally open and normally close pala. Punta tayo dito, normally close. Yan. Normally close. Yan. Tapos itong dulo ng normally close ng reverse, ito, pupunta daw tayo kay forward dito na sa coil. So buo na yung isang circuit natin. Forward. Buo na ang isang circuit ng forward namin. Yan. Yan na. So dyan, ito yung holding. Ito. Holding. Okay, holding daw. Yung isa, pupunta dito kay reverse. Push button. Push button. Ito kayo, push button. Push button, pumunta dito kay, para dito sa holding nitong reverse. So kompleto na. Tapos ito pumunta kay contact nitong reverse na close, punta daw siya kay coil na forward dito. Tama. So next, dito tayo, matatapos na to. Ito, so meron na tayo ditong wire. Ito na yun, dito holding, mag-holding na tayo. So sa labas nya, holdingin natin to. Holding contact. Yun yung pag pinindot mo yung start, yung normally open, mag-hold na siya. Kumbaga, i-energize to. Kailangan mo lang siyang i-stop. Ito yung stop natin. Dito. Ano to? Normally open. Holding contact ng
reverse. Yan, lapit na to guys, konti na lang. Holding contact ng reverse, pupunta daw siya kay forward para may interlock daw siya. Forward, punta daw siya kay close. Punta siya kay close. Ito yung, okay, sorry, ito yung close ng forward. Sundan nyo lang to guys. Ayan. Tapos to, yung dulo nito, punta daw siya kay dito sa coil ng reverse. Testing tayo guys, hindi naman to puputok. Testing. Stop, ito yung line, stop, start, forward. Hindi mo siya mapipindot dahil may interlock siya. Stop mo muna siya, tsaka siya magre-reverse. Energize to. Stop, forward, stop, reverse, stop. Ganun lang. Good. Thank you guys. Salamat.